Hi class, so we will learn about the 7 basic formulas that you need to know in Excel. So before that, you can see here the interface of Microsoft Excel. So this is the worksheet. Etong nakaklik na box, ito yung active cell. Yung may naka border ng green. Ayan. So ito yung active cell. So, ang tawag dyan is, meron ditong ano, diba? This is the column letters and then row numbers. So, dito sa active cell, ang pangalan niya ay C3. So, meron din dito sa name box actually. Tapos, dito naman D6. So, tignan nyo lang kung saan siya nakatapat and yun yung name niya. So, first is we will talk about the sum function. So, mag-assign tayo ng data. So, grade 9, and then number of students. So, yung ano yung section nyo? Prosperity, purity, perseverance, saka punctuality. So, number of students, kunwari, 45, 50, 47, 44. Ayan. Tapos, kukunin natin yung total niya. So, anong formula yung gagamitin natin? Actually, you can use the plus sign or yung pinakasimple is yung sum. So, equals sum, open parenthesis, and then, anong tawag dito sa cell ng 45? It's D6. So, kukunin nyo yung range niya. So, D6 to D9. So, colon yung gagamitin natin. Colon, and then, up to D9. So, ayan. Tapos, close parenthesis, and then, enter. So, ayun. Kinuha niya yung total ng yung 4 na section. Tapos, meron ding isang way para i-add nyo siya. So, it's D6 plus D7, plus D8 and plus D9 para kunin yung total. So, enter nyo siya and then yan. Same ng answer. So, that's it for the sum. So, let's proceed to the average. Okay, so let's proceed to the average. So, we have here, so gawa ulit tayo ng data. So, kunwari grades nyo. So, names. And then, yung subject, kunwari TLE, ICT, Math, Filipino, saka English. O, yung 4 lang muna, kunwari. Or 5 na lang. Ano ba yung subject nyo? Science. So, names. Kunwari, meron si Aisa, si Raya, saka si Aldea. Tapos, si Daniel, saka si Roman. O, kayong 5 na students. Tapos, yung grade nila, mag-i-invento lang ako ha. So, 97, 95, 95 din, 93, tsaka 92. Tapos sa math, huwag kang magagalit sa mga grades nyo ha. Example lang. So, 90, 92,
93, 89, saka 85. Tapos, sa Filipino, mag-add tayo ng isang student, si Juan. Tapos, bagsak siya. 72, 73, 70, yan. Tapos, Filipino is 94, 91, 96, 92, 93, tsaka 73. Tapos, sa English naman, 98, 97, 97, 95, tsaka 87. Science, 92, 95, 96, 83, tapos 86. Tapos si Juan, 75, tsaka 71. Yan. Tapos dito is yung average nyo. So, how will we get the average? You can use the AVE function. So, again, equal sign, AVE. So, average, ito. Average. So, anong name nitong cell na to? It's D5 colon to H5. Yan, H5. So, close parenthesis and then enter. So, 94.2 yung average ni Aiza. And then, to copy the formula, meron dito yung maliit na square na nakita nyo. I-hover nyo dun, tapos antayin nyo maging maliit na cross yan, and then click and then drag pababa. Yan. So, automatic na mailalagay yung formula. Ayan, nakikita nyo sa taas. Ayan. Ayan. Nailagay yung formula. Diba? Yan yung shortcut niya. I-copy nyo lang. And so, ayun yung gamit ng average function. So, in-average niya yung grades nila. So, ayan. So, next naman is, kukunin natin yung if function. So, titignan natin kung passed or failed yung grades nila. So, remarks. So, paano na natin kukunin kung paano natin malalaman kung passed or failed? So, gagamitin natin yung if function. So, equals if open parenthesis. So, kunin nyo yung cell dito, I5 is greater than or equal to 75. Yan, tapos, comma. And then, kung pass siya, mailalagay dito na kung greater than or equal to 75, it means passed. So, double quotation yung ilagay nyo. And then, comma ulit. Pero pag hindi umabot dun, or pag false, pag kunwari 74 siya, 73, ganun, ibig sabihin failed. So, ilagay nyo dyan na failed. Then, close parenthesis, and then enter. So, ayun. So, 94.2 yung grade ni Aiza. So, it means she passed. So, ang ginamit dun is yung if para makuha niyo yung condition. So, para i-copy yung formula, gawin yung ginawa nyo kanina.
i-hover nyo dito sa gilid hanggang makita nyo tong maliit na cross, and then i-drag nyo siya pababa. Ayan. So, pass silang lahat except kay Juan, which is 72.2 yung grade niya, and it means he failed. So, ayun yung gamit ng if function. So, okay lang siguro na yung tatlong formulas yung aralin nyo. Kasi yun yung mostly na ginagamit, yung sum, average, saka if function. Hindi naman masyadong nagagamit yung count, tsaka yung max at min, tsaka trim. So, ang ginagawa lang naman ng count is, try natin, count, and then, and, so 6. So, ang binibilang niya lang is numerical value. Pag rinagay nyo dito sa my names, is error siya. So, 0. Ang binibilang niya lang kasi is numerical values, itong count. And then, yung count A naman, ganun din naman yung ginagawa niya. Kaso, pwede nyong i-count itong names. So, count A. Ayan, bibilangin niya kahit na hindi numerical value. So, yun yung difference ng count sa count A. So, ayun lang naman. So, meron pa tayong max and min pala. So, max tsaka min, kukunin niya yung pag sinabing max, diba, is yung pinakamalaking number. So, itry natin dito. Equals max, open parenthesis, and then the range here. So, dapat ang lalabas na answer is 93. 93. Pag min naman, yung pinakamababa, so, ang lalabas dapat is 70. Ayan, 70. So, ayun yung ginagawa ng mga formulas. So, thank you for listening. I hope you understand. And if you have any questions, feel free to ask me or comment below. Thank you very much and goodbye. See you on the next video.